Abet, abet. Ang malakas na tawag ng aking ina nang natagalan ako sa likod ng bahay ni Ate Azon. At kung bakit ako nasa likod ng bahay ni Ate Azon. Hayan yung isalaysay ko ang aking kwento. Ako si Abet, 35 years old. At sa ngayon ay binata pa rin. Pero may isa akong anak na dalaga na sa ngayon ay 18 years old na at napakaganda. Manang-mana sa kanyang ina na nasa kabilang buhay na. Nasabi kong binata ako dahil hindi naman kami kinasal ng nanay ng anak ko. Hindi rin ako matatawag na balo. Nais kong umpisahan ang aking karanasan noong ako ay 15 anyos pa lang. Edad 15 panahon ng aking pagbibinata. Natural sa akin ang pagiging pilyo pero hindi naman ako pasaway at hindi rin mabarkada. Pero isa sa masasabi kong kalokohan ko ay ang paninilip ko. At yun ang dahilan kung bakit madalas akong nasa likod ng bahay ni Ate Azon. Madalas ako utusan ni nanay na humiram ng kudkuran ng niyog kay Ate Azon. Dahil siya lang ang mayroon yun sa lugar namin. Sa lugar kasi namin ay maraming puno ng niyog. At halos lahat ng pagkain na niluluto ng nanay ko ay nilalahukan niya ng gata. Sobrang hilig ng nanay at tatay ng pagkain na may gata ng niyog. Minsan nga ay nagsasawa na ako sa mga niluluto ni nanay dahil laging may gata. Pero isang araw na utusan ako ni nanay na humiram ng kudkuran kay Ate Azon ay mayroon akong hindi sinasadyang nakita. Nasa pintuan na ako ng bahay ni Ate Azon nang may nakita akong pugo. Nasa madamong bahagi ng gilid ng bahay niya. Alam kong kaya ko yung mahuli kaya dahan-dahan kong nilapitan. Pero nung malapit na ako ay bigla itong lumipad. Mababa lang at hindi malayo kung lumipad ang pugo kaya hinabol ko iyon. Hanggang sa makarating ako sa likod bahay. Nabigo ako na mahuli ang pugo dahil madamo na masyado ang likod bahay ni Ate Azon. Pabalik na sana ako sa harap nang may madinig ako na tunog ng nagkukudkud ng niyog. Tapal-tapal lang ng mga sirang yero at sawali ang likod bahay. May mga butas na nakaawang na maaari mong makita ang loob. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. At sumilip ako sa maliit na butas. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Si Aling Azon ay nakaupo sa kudkuran at nakabukaka. Duster lang ang suot nito kaya kitang-kita ko talaga. Kung bakit kasi si Ate Azon ng oras na yon ang walang suot na panloob. Hindi ko alam kung madalas niya ba yung gawin pero ng araw na yon ay sadyang pinalad ata ako. Nataon pa na napasiilip ako. Palagay ko ay nasa 30 pataas na ang edad ni Ate Azon noon at wala rin itong asawa. Ni wala rin itong kasama sa bahay at kung bakit. Yun ang di ko alam. Sa nakita kong ayos niya ay hindi lang mata ko ang nanlaki kundi ang aking pagkalalaki. Makinis at maputi kasi ang hita ni Ate Azon. At ang isa pa sa nakapagpaantig sa akin ay ang makinis niyang kabibe. Kumbaga sa lupa ay walang damo. Kaya sa pwesto ko ay maliwanag ang itsura noon at tanaw na tanaw ko ang pinto ng langit. Ilang minuto kong minasdan ang magandang tanawin na yon hanggang sa madinig ko ang sigaw ng aking nanay. Abet! Abet! Asan ka na ba? Bakit ang tagal mo? Dali-dali akong bumalik sa amin. Nandyan na po, Nay. Sagot ko habang patakbong umuwi. Bakit ba ang tagal mo? Asan na ang kudkuran na pinapahiram ko? Nay, ginagamit pa po ni Ate Azon. Hihintayin ko na sana matapos siya kaso tumawag naman kayo. Tsaka madami ata siyang niyog na kukudkurin. Paliwanag ko pa kay nanay. Ganun ba? Sige, bumalik ka na lang sa kanya mamaya pag alam mong tapos na siya. Sige, Hunay, magbanyo lang po ako. Paalam ko kay nanay. Pero ang totoo ay hindi talaga ako magbabanyo. Kundi nais ko lang ilabas ang init ng katawan ko. Bigla kasi akong nakadama ng pag-iinit dahil sa nakita ko. At simula ng araw na yon ay nagkaroon na ako ng pantasya. At yun ay si Ate Azon. Madalas na akong gumawa ng paraan para makapunta sa likod bahay niya. Magkakalayo ang bahay sa amin at ang bahay lang ni Ate Azon ang medyo malapit sa amin. Sa paligid ng bahay ay may mga puno ng niyog at maliit na damo na madalas pagtaguan ng pugo. At ang panghuhi ng pugo ang lagi kong dahilan kay nanay. Kapag pupunta ako sa likod bahay ni Aling Azon. Pero ang totoo ay nagbabaka sakali ako na matsyempuhan ko ulit na nagkukudkud ito ng niyog. Naging madalas kong gawin yun ang silipan si Ate Azon. Mula nang magkaisip ako ay tanging si Nanay at Ate Azon lang ang magkasundo sa magkakapit bahay. Dahil na din sa magkaedad at magkalapit lang kami ng bahay. Madalas din tumambay sa amin si Ate Azon at nakikipagkwentuhan kay Nanay. Kapag nasa bahay siya ay madalas niya akong mahuli na nakatitig sa kanya. Ganon din naman siya sa akin pero hindi ko alam kung may ibig sabihin ba ang mga titig niya. Ang sigurado ko lang ay siya ang dahilan kung bakit laging galit si Junjun. Malayo ang agwat namin pero unti-unti ay para bang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Wari ba'y umiibig na ako kay Ate Azon? Pinagkakalihim ko yun sa lahat lalo na sa nanay at tatay ko. Binatang binata ka na, Abet. At sigurado ako na may nobya ka na. Sad ni Ate Azon nang minsang nasa bahay ito at kakwentuhan si nanay. Medyo nesbigla ako sa tanong niya na yon. Wala pa po, Ate Azon. Magalang na sagot ko. Naku, paano magkakaroon ng nobya yan Puro pang huhuli ng pugo ang inatupag.
Sabat ni nanay kaya napakamot ako sa ulo. Si nanay talaga bulong ko. Pakiramdam ko kasi ay napahiya ako. Bigla na lang kasing napatawa si Ate Azon at napatingin sa akin nang sabihin ni nanay ang tungkol sa panghuhuli ko ng pugo. Malalaki ba ang pugo na nahuhuli mo, Abet? Nakangiting tanong ni Ate Azon na nakatitig pa sa akin. Hindi na ako sumagot at napayuko na lang ako. Hiyang-hiya kasi ako kay Ate Azon. Hindi ko rin maintindihan ang nakakalokong ngiti nito. Tila ba may alam na kung ano ang totoong pakay ko sa likod bahay niya. Nagpatuloy ang pagpapantasya ko kay Ate Azon. Pati na din ang panghuhuli ko ng pugo sa likod bahay niya. Hanggang sa tumungtong ako sa edad na 18 at masasabing ganap na binata na dahil batak ang katawan ko sa bukid ay naging maganda ang bulto ng katawan ko. Dumating na din sa punto na hindi na sapat na nasisilip ko lang si Ate Azon. Isa pa ay nakakahiya na di sa edad ko kung manghuhuli pa ako ng pugo. Alam ko na din naman na alam ni Ate Azon na hindi talaga pugo ang nais kong madakma. Lalaki ako at alam kong may ibig sabihin si Ate Azon sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Marahil ay hindi lang talaga kami nakakakuha ng pagkakataon. O baka nahihiya din. Siyang gumawa ng first move para kami ay magkasarilinan. Anak na matay ang pinsan ko na taga-kabilang baya. Bukas ay pupunta tayo doon. Maghanda ka ng mga damit mo dahil ilang araw tayo doon. Saad ni tatay isang gabi na kumakain kami ng hapunan. Doon na ako nakasilip ng pagkakataon. Tay kung okay lang po ay kayo na lang ni nanay ang pumunta. Masama po kasi ang pakiramdam ko. O kaya po ay susunod na lang ako pag okay na po ako. Pagdadahilan ko sa tatay ko. Mas mabuti pa nga rigor iwanan na lang natin ang anak mo. Para naman hindi maiwang walang tao sa bahay ng ilang araw. Sabi naman ni nanay na sadyang ikinatuwa ko. Okay, sige ikaw ang bahala. Basta dito ka lang sa bahay ha. Kinabukasan ay umalis na nga sila nanay at tatay. Excited ako dahil sa wakas may pagkakataon na akong alamin kung ano ang ibig sabihin ng mga titig ni Ate Azon. Pag-alis pa lang nila nanay at tatay ay agad akong tumungo sa bahay nito. Bibit ko ang kudkuran na kunwaring isusuli ko para may dahilan sa pagpunta ko sa kanya. Ate Azon, tawag ko dito? Abet, ikaw ba yan? Oo, Ate Azon, isusuli ko lang itong kudkuran. Nagulat ako nang buksan nito ang pinto dahil nakatapis lang ito ng tuwalya. Oh, Abet. Akala ko ba madami kayong niyog na kukudkurin ba't isusoli mo na yan? Nahihiya man akong tumingin ay pinilit kong humarap. Nanghihinayang kasi ako baka pag umalis ako na hindi man lang napagmasdan ang nakakatindig balahibo gayos ni Ate Azon. Ay hindi na ulit ako magkaroon ng pagkakataon. Umalis po kasi sila nanay at tatay saad ko. Nakita kong nagliwanag ang mukha nito nang sabihin ko na umalis sila nanay at tatay. Inisip ko na baka pareho kami nang naiisip, pero nadismaya ako sa sinabi nito. Naku tamang-tama Abet at madami akong kudkurin. Pwede mo ba akong tulungan? Oo naman Ate Azon, ikaw pa ba? Pambobola ko pa dito. Gusto ko kasing gumawa ng mga hakbang para akitin ito, kaya pumayag na din ako. Tara pasok ka at nasa likod ang mga niyog ko ayan ito sa akin. Diyan ka muna ha at itutuloy ko lang ang paliligo ko. Ito lang po ba ang ipapakudkud mo Ate Azon? Tanong ko sabay turo sa mga niyog na nakatumpok. Bakit Abet? May iba ka pa bang alam na dapat kudkurin bukod sa niyog? Tanong niya na di ko agad nasagot. Bigla na lang kasing bumukol at tila nagwala ang pugo na nasa loob ng short ko. Hoy Abet, hindi ka na sumagot dyan? Hoy Abet, hindi ka na sumagot dyan. Sorry po Ate Azon. Pawisan na ako ng mga oras na yon. Ang ibig ko pong sabihin ay wala na po bang ibang niyog bukod dito. Pansin ko na napatitig ito sa short ko. Kung bakit ba kasi di mapigilang magalit ang pugo ko. Lumapit ito sa akin na sobrang lapit at akala ko'y ito na. Inaantay ko na lang ang susunod niyang gagawin. At agad kong tutugunin. Tapusin mo lang yung mga niyog Abet at maliligo na ako saad nito. Sabay lakad na papalayo. Akala ko'y may mangyari na bulong ko pa. Nais ko sanang hatakin ito at yakapin pero natatakot pa din ako. Uupo na ako sa kudkuran at papasok na si Ate Azon sa banyo nang magsalita ito. Bilisan mong kudkurin yan Abet ha. Kung may ipapakudkud pa ako ay mamaya na lang natin pag-usapan pagkaligo ko. Saad nito sabay ngiti na parabang ng akit. Siyempre ay hindi ako papadaig sa mga mapang-akit ng ngiti at salita. Basta ikaw Ate Azon, kahit ano pa yung kukudkurin ko, kahit ikaw pa ang magpakudkod hindi ako tatangi saad ko. Natawa lang ito at bago pumasok ng banyo ay binato ako ng maliit na tela. Akala ko ay towel lang yon at pinahid ko pa sa pawisan kong muka. Pero nang buklatin ko ay panloob pala. Mas lalong nagwala ang pugo sa loob ng aking pangibaba.